Naka-live na tayo. Okay. Kanina pa. Pero okay lang yan. What's up guys? Okay, to Old Type Ramblings. Yung nung binanggit mo yung idea for this live streaming podcasting. Na tapos yung common denominator natin lahat sa admin group natin is lahat tayo is tatay. Lahat tayo matatanda na tayo mga anak-anak na. Well, at para tayo may pinagdadaan ng midlife crisis. Hindi naman midlife crisis. Daily life lang naman ng tatay. Kasi yung admin team which is tayo, tayo yung parang sige, parang nagkataon lang ng latay may rayuma. Ganun. Tapos parang kaya nag-old type ramblings tayo. So, ayun. Hindi naman parang focus lang sa midlife crisis. Hindi naman. Ikaw ba may mga bagong builds ka ba ngayon? Ngayon, yung lang, yung sa pang GBWC ko dapat this year, pero hindi naaabot. Kasi yung balak ko doon is, ang tawag dito, meron akong gustong gayahin na parang painting of this artist na sinafollow ko. Well, hindi ko siya pinafollow kasi patay na siya. Matagal na siyang patay. Pero one of the artists na nag-inspire sa akin. Tapos, meron siyang isang painting doon na mga barbarians, mga nag-away-away. Tapos gusto kong gayahin yun in diorama form. So yung the artist's name is Frank Frazetta. So magugustuhan mo yun. Meron siyang animated movie, Fire and Ice. Hanapin mo sa YouTube. Alam ko yung phone movies is nasa YouTube, nakalibre lang yun. Pero Frank Frazetta, traditional artist siya, oil painter I think. Tapos ang malaking body of work niya is mga fantasy paintings. So kino-commission siya usually for mga book covers or Tapos popular siya with mga paintings ng Conan the Barbarian. Anong spelling ng last name niya? Frazetta is FRAZZET, I think. Ito, Frazetta. Okay, kita ko na. American artist. Ang old school ng art niya. Ang ganda niyan. Parang pagka D&D, no? Siya, yun nga, kaya siya karamihan ng mga paintings niya or fantasy books, mga fantasy book covers, ganyan. Tapos marami siyang series na mga Conan the Barbarian. Pero pinaka-popular yata niya, I think, is yung Death Eater. Death Eater is, parang some hooded na guy na mayroong malaking scythe riding a horse. Death Eater. Movie? Movie ba yan? Hindi, siya, painting siya. Painting. Saan mo nakilala tong Frank Frazetta? Ito nakita ko na yung horse. Single Z pala siya. Death Dealer. Death Dealer. So Death Dealer. Ang ganda Hindi kasi, lumaki kasi ako. Ito yan. Nakita ko. Gandang wallpaper. Lumaki kasi ako na... lumaki ako nagbabasa ng comics nung bata pa ako. Nagbabasa ng comics. Tapos eventually nung medyo nagka-edad na ng konti. Tapos napasok na ako sa... nag-start ako mag-aral ng arts in fine arts. Na-introduce ako to this magazine called Heavy Metal. So, Heavy Metal, European magazine siya na iba yung name niya pero European magazine siya. Tapos sinanslate siya into English. Tapos yung name niya is Heavy Metal. Tapos each
month, each issue ng magazine na yun, tawag dito, nag-feature sila ng mga artists, different artists, tapos different stories. Parang yung sa mga comics dati ng Pilipinas, di ba? Na each week, iba-iba yung story, iba-iba yung artist. Pero ito, yung mga artists na kinukuha nila is mga fine artists talaga. And I don't know kung nag-paint siya. I don't think he did. Pero lagi siyang na-feature there or lagi siyang na-mention as one of the inspirations of the artists na nag-work there. So, doon ko siya nakilala. Tapos, ni-research ko. Tapos, parang nakita ko, familiar kasi Conan the Barbarian. Kasi nagbabasa rin ako ng mga Conan the Barbarian na comics before. Mga familiar. Tapos, merong isang painting na yung pagbabasihan ko dapat nung GBWC entry ko is merong isang guy na may hahampasin siya na other guy sa hawak niya sila. Gets. So yun, pero to do that, I need yung plano ko is at least 5 different kits sa isang scene. Kaya pa na mong biniling Gandolfo nung nakaraan, no? Oo, kasi naka-sale din. Yun yung ginamit mo? Yan yung ginamit. Nakabuo na ako lang. Ano na yun? Scene? Frank? Teka, hanapin. Kasi ito. Kasi siya sa... Siyempre, may mga art siya sa MTG. Galing sa Magic the Gathering. Parang nga perfect nga yung art niya sa Magic the Gathering. Si ano ba to? Si Arnold Schwarzenegger ba to sa Conan? Yung unang Conan. Siya yung unang Conan eh. Kaya? Meron silang, di ba ni-remake nila yon? Tapos ang kinuha nila si Jason Momoa. Talaga? May remake pala yung Conan? Oo. Si Arnold, bata pa niya. Medyo mababa yung reviews. Ito. This one. Yan. Ganyan yung gagawin mo. Ang ganda. Yung dapat yung balak. Ang ganda yung kasi maganda yung niya, yung parang layout nung niya. Maganda yung composition nung mga characters niya. Kaso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaso ang daming kailangan. Hindi ko alam kung matatapos to. Kaya yan. Marami namang next year. Aside sa GBWC, ano pa yung mga contest dyan? Tetsujin, di ba? Tetsujin. Tapos, I think yun lang yung dalawa. Tetsujin and, yun lang yung dalawang malaki. Tetsujin and GBWC. I don't know kung merong ibang mga mas maliit na ang tawag dito, na mga competitions. Wala kayong PSMS dyan? Wala. I think meron siguro model show pero hindi siya ganun ka-popular. Mas maliit yung audience nandito. Ang active, surprisingly active, yung mga Gundam shops, mga model kit shops. Yung mga Gundam, yung mga China brands na model kits. Tapos meron din sila dito na parang group building session. Meron silang rent na room sa isang library once a month yata or every 2 months. Tapos magpupunta lang sila lahat doon. Tapos may kanya-kanya silang lamin sa tapos magbubuo sila doon. Teka, yung tatanungin ko dapat hindi natuloy yung tanong ko eh. Ang tawag dito. Di ba nga, considering na lahat tayo matanda na we have responsibilities as adults, as parents, sa work din. Paano mo nasisingit yung pagbuo? Paano mo nasisingit yung pag-build? Especially ikaw, yung anak mo, sobrang bata pa, ang laki ng attention niya na kailangan niya at that age. Pero mamimiss mo yan kapag tumanda-tanda, tapos inip mo. pero yun nga.
medyo mahirap makahanap ng time. So how do you handle it? How do you find time to do your builds? Ano? Depende eh. Kasi, di ba nga, nabanggit ko may babysitter kami, tapos, ayun, parang mag-waste na lang ako pag nandyan siya. Tapos, sige, wala akong masyadong work. Ganun. So, mag-build muna ako. Tapos, kapag kailangan talaga, magpupuyat ako, tarang sakripisyo ng tulog para mag-build. Ayun. Medyo tricky eh, no? Ikaw, hula ako, ganun din sa'yo. No? Hindi na. Paano? Hindi na, nagbago na. Nagbago na? Paano sa'yo? Dati, nung nag-start ako, sinisingit ko siya in between work. So, during that time, pandemic, work from home kami lahat. So, nakaset up yung computer ko. Tapos, bumili akong isang malaking cutting mat na ginawa ko siyang, instead na yung usual na, di ba, may mga, malaking mat na nilalagay sa mga desk or mouse pad, ganyan. Yung sa akin, na ginawa ko is malaking cutting mat. I think this is a 1 or A2. Tapos, nakapatong na yung computer doon. Tapos nakakalat lang nakakalat lang yung tools ko at saka yung yung runners. Tapos, siguro after 1 hour kong mag-work or after kong ma-accomplish ng isang task, pagpapahinga ako 5 minutes ang bubuo. Magkakat ng pieces. Tapos, tabi ulit. Tapos, trabaho. Ganun. Multitasking. In the first place, isa sa mga reasons kung bakit ko pinasok yung hobby is naghahanap ako ng activity that doesn't involve looking at a screen. Oo. Oo nga. So, yun. So, tinry ko siya. Tapos, apparently, okay pala siya. Nagtuloy-tuloy na. So, yun. There was a time na yun yung ginagawa ko. Pero nagsiset din ako ng, ang tawag dito. Nagsiset ako ng goal ko each week. Na at least in 1 week, matapos ko isang kamay, ganyan. Or isang piraso, ganyan. Ganun kahirap eh, no? Parang isang week, isang kamay. So... Gets ko yan. So ganun siya, na to the point na, okay, sabi mukhang ganito na yung flow nung pag-build ko. Na ginawa ko siya na, parang, okay, since ganito yung nangyayari, let's have fun with it. Gumawa ko ng series ko na parang tinawag ko na a very slow build. Tapos every week kukuha lang ako ng isang work in progress. Tapos pipicturean ko. Tapos ipopost ko sa Facebook to the Philippine Gundam Group. Gets. Tapos so parang like clockwork yun na every Friday magpapublish ako ng something. It was a fun experiment. Tapos I think hindi ko na-realize na merong mga sumusubaybay dun sa progress na yun. Dahil nga consistently uploading na, although, I mean, hindi naman ako nagharap ng engagement or anything like that. Pero nakakatuwa lang na nung natapos ko yung build, specifically, this was Zaco 2 MG. Char Zaco 2 MG. Tagal nga yan. MG kasi. Inabot ako ng 6 months, I think, para lang matapos yun. Na tuloy-tuloy, everyday. Everyday na walang skip na tinatanong ko siya. Tapos nung pinost ko yung finished na build, or at least kahit yung pa lang, kahit yung frame na nabuo pa lang. Congratulations! Congratulations! Ang tagal ko nang ginagawa. It's like, okay. So, sundan niyo pala. Salamat, I guess. Okay, kahit pa paano. Anong group yan? Sa Pinoy group siya, no? Gunpla Pinoy. Yung Philippine Gunpla. Active. I think, andun din si Elaya eh. Active din siya dun eh. Bukas si Elaya. Hatakin natin. Grabe na 6. So yun.
Ganun dati. Ngayon, hirap na makahanap eh. Hirap makahanap ng time to work. Mas mahirap ngayon. Oh. Ang dami mo ring side gig na ginagawa no? Mga edit mo, tsaka yung reviews na ginagawa mo sa TikTok. Hindi, as and when lang. Meron akong utang pa na actually dalawang cellphone. Ganun. Nasa yung, ito. Nasa yung ngayon? Yeah. Pixel 10. Pixel? Ang ganda ng camera niyan. Okay lang. Okay lang. mas maganda yung iba na China phones na yung kasi natry ko Vivo tapos ngayon nasa akin is ito plus isa pang Oppo na phone. Yung mga China phones kasi ngayon mga nilalabas sila apart from push for AI. AI integration sa lahat ng mga apps nila. Yung AI photography, yung isa sa mga malalaking selling proposition sila. So, nag-focus sila ng gano'n while si Google naman nag-focus sila more on a more holistic experience. So, kunyari, kung ako, papipiliin mo ako, kasi iPhone user ako for the longest time. Kung papipiliin mo ako ng phone to switch to, coming from iPhone, I'd pick Google kasi nga yung overall experience niya. Kahit na hindi siya yung pinakamagandang camera. I think, at least sa experience ko. Malakas nga yung mga China phone ngayon. Yung phone ko, ano ba tawag dito? Infinix. Yung misis ko, Oppo yun. Kalabang ko yun. Oppo siya. Infinix wala dito eh. Ganun. Pero dito sa Pinas, ang dami nang meron soon. Baka mali mo makascore ka ng Infinix. Okay lang din. Ayun, same pala tayo ng schedule dati. Hindi mo schedule, pero parang paraan para mag-build. Nung night shift ako. Pa konti-konti. Tapos night shift ako nagbubuo. Pag may time. Pag night shift, ang daming ang daming trabaho. So, pag may time, ayun. Nagbibuild ako ng pero ngayon morning shift ako, mas bugbog. Mas wala akong office. Kasi morning shift, gising yung anak ko di ba? Kaya sa bagay. Tapos pero maganda kasi maganda yung for me, maganda yung nakakapagsingit ng konti kahit 5 minutes, 10 minutes my time in between work. Kasi it's a way to decompress. True. Ngayon, parang yung feeling sige, sorry. Ngayon, sasabihin ko lang na ang hirap ngayon kasi minsan gising yung anak ko, minsan tulog siya. Pag tulog siya, kailangan ko siyang ihele. Para makatulog, babalik ako sa parang ganun yung sitwasyon ko. Tapos kahit pagka-out ko, syempre ako pa rin yung bantay. Ayun. Pero yung misis ko tumutulong naman. Pero syempre hindi mong depende pa rin, pagod din siya di ba? Oo. Yan, teamwork yan. Oo. So yun, bukas malalaman natin yung sitwasyon ni Elias sa pagbibuild. Pero parang dami niyang oras naalala ko, nakwento niya sa akin, marami nga siyang parang helper. Ayan. Marami siyang anak 3 ata. Wow. 3 ata yung anak niya. Tapos marami siyang helpers. Wala, GBWC, hindi rin ako makakasali. Hindi makakaabot. Yun din yung web ko ngayon Tapos try ko nang tapusin. Tapos natatagalan siya kasi gumagawa rin ako mga tutorial video para sa Arcom. For Arcom. Okay. Ang daming, yung build na to, ang daming kinuha sa virginity ko. Yung first time ko mag-scribe, first time ko mag-hand paint, first time ko mag-attach ng parts, mag-drill. Kaya sakit sa ulo. Kasi pang GBWC talaga Nag-all in ka. Oo. Pero wala, na lang. Kahit na-extend. Na-extend, di ba? Tama ba? Na-extend siya. Na-extend.
PSMS na lang siguro next year. Next year na lang. Yung GBWC entry ko nun, minadali ko lang. Parang hindi na ako yung Easy 8 hindi na ako nangarap na manalo. Gusto ko lang magkaroon ng pin. Sabi ko lang, uy, nakasali ko. Okay. Gusto ko rin ng pin. Ay, okay. Tetsujin, di ka pa sumali, no? Di ka pa sumali? Nakakatakot yun. Bakit? Nakakatakot sumali doon. Ganun? So, ibang class, ibang level yung mga tao. Kasi, ang defense niya, Tetsujin between Tetsujin and GBWC here in Singapore. Si GBWC is open to a wide range of people. Or at least it reaches a wider range of people na meron ka na yung mga entries from younger builders, mga bata. Tapos meron kang entries from adults 21 and above, I think, right? So yung at least yung mga nakikita kong naka-display na mga entries. Ang laki ng range ng quality. Okay. So makikita mo na okay ito mga bata. Tas I mean no judgment, but kasi we're all in it for the enjoyment of the hobby naman, di ba? Naman. Pero sa GBWC, makikita mo na kahit na styrofoam na as is, parang nilukot lang, parang kung ano lang ginawa nila, wala na silang ginawang anything special. Pag nakita mo siya, styrofoam, tapos tapos yung model kit nandun na, parang good job. ganun na. As compared to, I think, Tetsujin, yung mga pinapakita nila ng mga, at least yung mga nakita ko ng mga entries, parang mga tipong inabot sila ng mga ilang buwan para tapusin yung isang kit, ganyan. Effort. Na yung mga customizations nila, halos hindi mo na makakilala kung ano yung original na kit na pinagbasihan. Yung mga ganong klase. Kasi yung creativity nila is wala ring limit. Kasi GBWC kailangan gamitin. May limits. Bandai. Gamitin mo bandai, kailangan gamitin mo ganda. As compared to Tetsujin, basta gumawa ka lang. Parang PSMS. Ngayon lang. Parang PSMS. Oo. Actually, kaya rin ako takot sumali sa PSMS kasi medyo free nga, walang limit masyado. Sa GBWC, di ba, kailangan may Banky sticker, may kailangan Bandai, mga ganun. So, Pilipinas lang yung Banky sticker. Actually, sabi nga, Pilipinas lang may Banky sticker. Pero sa Tetsujin, mahirap din kasi grabe din yung mga judges dyan no? Nalo ko si Naoki daw, nag-judge din. Sabi ni Naoki, grabe, nakatakot. Yan yung mga ganit. Nakatakot yun. Ano yun? Yung mga nagpunta dyan sa PSMS. Sila yung mga nag-judge. Kaya nga Si Naoki, parang 2 beses ko na nakitang dumalaw dito. Ganun. Grabe, pressure yun. Imagine mo, si Naoki, titinan yung work mo. Idol ko rin yun Toy maker pa lang, ibang level na Pero masayang nag-a-attend ng mga ganun, ng mga, kahit na hindi ka participant, kahit hindi ka nag-pass mga entry, punta ka lang dun to see yung mga ibang entries sila, medyo nakaka-inspire din. Nakaka-ingit na sana may oras akong gawin. Yeah. Ilan ba yung anak mo ngayon? 2, di ba? 2. 2 yung anak mo? Ilang taon na sila? Oo. 8 and 5. Medyo na pala, big boys, no? Oo, magulo na. Magulo. Oo. Yun lang. So ako, pag 8 years old siya, 5 years old, wala pa rin akong oras. Minamat ko na. Makakalaro mo na sila sa PlayStation. Hindi, sige. Pero for sure, next year, sali tayo. Kahit kung di man... Sana ako matapos. Sila hindi sumasali sa mga contest naalala ko. Hindi, ang layo kasi niya. Ang layo kasi siya. Sa Bohol. Season ba? Dapat yung GBWC regional. Oo nga.
Si San ba sumasali? Parang hindi, no? Hindi. Hindi yata. Chill lang siya. San yata parang, kasi silang dalawa parang straight build sila, di ba? Tapos yung pagka-custom nila parang manipulation lang sa sa editing. Okay na yun. Si San mag-kick bash. Alam ko rin nagkikit bash si San. Kaso ang tagal na nun eh. Hindi ko lang pinupush niya ngayon. So, hindi tayo makapag-feature today. Or makapag-feature kaya tayo. Sige, gusto mo mag-old school tayong hanap ako dito. Ayun, sinayin ko sa'yo yung pinili ko. Pero ayun, si Jimmy Edwards, tapos RX-78 RG 2.0 ata ito. Pinili ko kasi yung caption niya, just the old man. Pero maganda rin yung buha niya. Maganda rin. Pasok sa tema na. Oo. May ang ganda ng background niya, yung lighting niya, parang rim lighting nga no? Tama ba? Rim lighting ata siya. Ano yung background niya? Just the old man. Parang PC. Ewan ko, papel ata, di ko alam. Yung backdrop niya. Pero maganda yung backdrop Ang ganda ng backdrop niya. Di ba parang monitor, no? Parang monitor actually. Ang laki ng monitor niya. Yung monitor TV. Actually, parang monitor nga. Pero ang ganda ng posing, tsaka yung lighting talaga niya panalo. 2.0 na ito. Gusto ko rin yung 2.0 eh. Tapos pinturahan ko. Ayoko na ng RG eh. Tsaka hindi ko gusto yung proportions ng 2.0. Nalo ko na, nabanggit mo yan. Di ba mas prefer mo yung 1? Yung pinakaunang RG? Ni Lolo? Tsaka yung EG. Pero, yung EG, yung proportions kasi na ito, parang modernized, no? Yung look niya is more modernized kasi mas maraming details. Kita nga. As compared to yung RG dati, lesser details. Pero mukha siyang complicated kasi dinaan nila sa stickers. Sobrang daming stickers nung RG nila. Although hindi ko gusto yung mga stickers niya. Stickers ba yun? Hollow? O stickers lang talaga? Stickers lang talaga. Tapos, yung yung 2.0 kasi na RG, na weirdoan ako dun sa yung sa torso niya. Parang mahaba masyado. Hindi ba balance? Yun, combination yun eh. Yung combination ng torso niya na pili ko sobrang mahaba. As compared to the other versions of the MS. Tapos yung legs niya chonky. Hindi pa maano yung legs niya. Parang mahaba nga din. Mukha nga siyang punggok. dahil yung legs niya is parang masyadong bulky yung legs. Tapos longer torso. Parang to me, visually parang hindi siya mukhang proportional. Yun yung first impression ko. Up until now, actually yun yung impression ko. Hindi ko pa natititigan na maayos. Pero I understand na mas posable siya dahil dun. Nakita ko yung mga posting sa kanya sa nang lumabas siya. Sobrang articulate nga. Yung one siguro, hula ako, hand grenade yan. No? Oo. Meron ng 3 pirasong nawala dun sa RG ko eh. Yeah. Pero ayun, to each his own. Pero yun ang pinakauna kong kit. Yung una mong kit RG? Oo, yun yung pinakauna kong kit. Sa ulo nun, pre? Ano yan? Sa ulo nun? Okay naman. Kasi wala akong at that time na ginawa ko siya, so first kit ko, I was expecting na magiging mahirap siya dahil ng maliit yung parts. I wasn't expecting the parts to be that small. Bagay. Na ang hirap niyang gawin. Pero, wala akong, never pa ako nakapag-build ng modern na HG o modern na MG, ganyan. To compare it with. I remember nag-build ako dati ng death sight. Oh? And HG death sight. HG na death sight in EVA series.
Ano yung luma yun? Yung luma? Yung luma. Ano to? Early 20s, early 2000s ko nabuo. Tapos nawala na siya. So, yun. Wala. While yung dalawang yun, yung mga first hits na nabuo ko, parang nakalimutan ko na kung ano yun. So, I consider the RG as my first hit. Gets. In the hobby itself. So hindi ko ma-compare yung RG with anything else. So, pero at that time, sobrang, nung nabuo ko yung, kasi yung unang bubuuin mo yata is yung legs. Talaga? Yung inner frame legs. Yung inner frame ng legs, tapos nakita ko yung kung gaano karaming articulation yung meron sa inner frame. Parang, so wow! Mind blow! Sobrang galing nito! Tapos ayun pala, hindi siya ganun kaganda kumpara sa ibang kit na nabuo ko afterwards. Pero big deal pa rin yun. Yung naulul ka sa unang... Oo. Parang, yung pa lang, yung pagkabuo ng legs na yun, di ba? Pagkabuo ng legs. Parang, for some reason, I think, or napansin ko na ang laking attention ang binibigay ng Bandai pagdating sa pag-build ng mga legs. Sa legs. More than the arms. Mas maraming articulation, mas maraming moving parts in legs. Well, so far sa mga nabibuild ko, parang yung napansin ko. Pero yun, nung una na-build ko yun, doon ko naisip na, doon nag-hit na bibili pa ako. Ito tuloy ko na itong hobby na ito. Actually, I think same din tayo na, di ba, Dead Sight, yung na-build mo nung una, yung luma. Parang yung heavy, hindi. Yung Sandrock, hindi. Ano yung may Gatling gun? Hindi Sandrock. Heavy arms. Hindi. Sandrock yun, yung nabuo ko rin dati. Tapos, hindi pa nippers ginamit ko nun. Ano yun? Nail cutter. Tapos, nawala na rin yun. Ayan. Tapos, di ko na alam kung ano yung una kong binil talaga. Nakalimutan ko na. Pero hula ako bootleg. Nagsimula ako sa bootleg eh. Yung Eva series na nabuo ko dati, gandang-ganda ako nung kasi meron siyang wingspan na parang ganito ka lang. May wings? Anong Eva yun? Eva series. Yung white na merong nakakatakot. Panoorin mo na kasi Evangelion. P Bandai? Hindi, normal kit lang siya. Normal kit. Para siyang LMHG. First time ko yun Kulay puti? Kala ko P Bandai. Hindi siya RG? Hindi. Kalaban? Oo. Panoorin mo na kasi Evangelion. Yung first series nga napanood ko, tapos parang nainis ako sa ending. Tapos panoorin mo yung End of Evangelion kasi ako yun yung una ko napanood tapos saka ako pinanood yung series. Movie ba yan? End of Evangelion. Sige. Meron natin yan sa Amazon. Meron sa hindi. Ang Amazon Prime, andun yung 4 na rebuilds. Okay. Tapos, all the rest, nasa Netflix. Talaga? Sige, check ko. Kaso iba kasi yung, parang, sige, check ko. Pag wala sa Netflix, baka depende sa country. Pero sige, check ko. Ano yan? The End of Evangelion? End of Evangelion. Sige. Pag ako nainis. Nakita mo yung pinag-usapan namin, nakabarid ko yung Evangelion na sabi niya na parang daw siya? Anti-shonen. Anti-shonen. Parang nag-agree ako kasi first time ko yung ganun eh. Tsaka sa ReZero, di ba? Ay! Sabay. Hindi ko pa napapanood yung bagong season. Ng ReZero? Ayan. Pero gets ko yung point ng mga tao. Parang naalala ko, nabash nga ako dati. Sabi ko, nainis ako sa bida sa ReZero. Tapos parang nag-explain pa sila na ganito kasi parang, may in-explain sila na anti-shonen. Pero sige, panoorin natin tong The End of Eva. Movie, diba? Movie. Ganda niyan. Sige, may project na ako. Sakto, wala akong pinapanood ngayon. Ay, oo nga. Nandito nga. Yung unang series, yung movie. Evangelion Death True? Ano yan? Wag yan.
Wag na, bakit? Bakit? Ano lang yan? Recap lang yan ng series. Okay. O sige ito, End of Evangelion. End of hindi yan pambata. Oo naman. Hindi yan pambata. Ito, napanood ko to, yung unang series. Nainis ako. Anyway. Hintayin mo yung early in the movie, may scene doon na may scene doon na nakafocus lang yung camera sa doorknob. Okay. Yung abangan. Nag-uusap, ganun? Ano meron sa doorknob? Hindi ba parang abangan mo na lang yun. Sige. Huwag mo na akong spoil. Kaya nga eh. Balitaan na lang ito. Basta pag nakita mo yung doorknob, tapos pakinggan mo na maigi kung ano yung nangyayari. Ito yun. Sige. Try, pinaparod ko ngayon, Walking Dead eh. Kaso, natamad na ako. Sobrang haba kasi. Iniba nila yung Walking Dead eh. Iniba nila yung story eh. Kasi binasa ko yung comics nun. Ay, nabasa mo yung comics? Binasa ko yung comics nun eh. Iniba nila ng todo yung story. Hindi. Kaya lang naman nila iniba yung story sa series kasi parang kinikater nila yung fans, yung fan base. 'Di ba? Kasi di ba si Norman Reedus? Wala ang alam ko wala yung character ni Norman Reedus dun sa comics eh. Wala. Bagong character. Tapos nabasa ko nga na dapat sino yun yung anak na babae ni Rick? Patay. Dapat 'di ba sa comics, pero dito buhay. Ayan. Basta ang dami pa. Pero ang haba masyado, nag-stop ako kay Negan. Kung naalala mo yung si Negan. Oo. Ayan. Pero di ba, alam ko natapos na yung comics eh. Tapos na? Alam ko natapos na yung comics. Parang spin-off na lang yung yung mga kasunod. Hindi, si Negan andun. Pero may mga bago yun, parang alam ko may bagong release pa na yung tawag dito, na Walking Dead. May bago na naman. Tapos na yung hype, dapat tumigil na sila. Oo. Wala ganun talaga. Okay guys, thank you for watching. Bukas ulit. Ay, live pa pala tayo. Live pa tayo, Gagi. Live pa tayo. Comedy. Akala ko natapos na kanina.